Sabi nila, ang libing ay para sa mga patay. Ito ang huling kabanata, ang tuldok sa pangungusap ng isang buhay. Pero paano kung ang taong inililibing ay nakadungaw lang sa bintana, humihinga at naghihintay ng tamang oras para maningil? Sa kwentong ito, ang kabaong ay hindi katapusan. Ito ay isang bitag. Magandang gabi, ito ang pangalan ng podcast sa show. Kadalasan ang kwento ng krimen ay nagsisimula sa isang bangkay, isang buhay na kinitil. Isang pamilyang naghahanap ng hustisya, pero ang kwento natin ngayong gabi ay babasagin ang lahat ng inyong inaakala. Dadalhin namin kayo sa isang bayan sa Batangas kung saan ang ulan noong Agosto 20 ay tila hindi kayang hugasan ang mga kasalanang nakabaon sa putik. Ito ay kwento ng isang ama na inakalang inatake sa puso ngunit dahan-dahan palang pinapatay ng taong katabi niya sa pagtulog. Ito ay kwento ng isang madrasta na nagsuot ng maskara ng isang ulilang asawa habang ang kanyang mga kamay ay marumi sa dugo at kasakiman. At higit sa lahat, ito ang kwento ni Rose Ann Jimenez, isang dalagang inilibing ng buong bayan, tinangisan ng mga kaibigan at kinalimutan ng mga kaaway. Pero may isang detalye lang na naiwan. Ang babaeng nasa loob ng kabaong ay hindi siya. Paano kung ang kaisa-isang tao na inutusan para patayin ka ay siya pa palang magiging susi ng iyong kaligtasan? At paano mo titingnan sa mata ang mga taong pumatay sa iyo sa araw na bumangon ka mula sa iyong sariling kamatayan? Handa na ba kayong malaman ang katotohanan sa likod ng libing na walang laman? Bumalik tayo sa simula. Sa panahon na ang mansyon ng pamilya Jimenez sa Batangas ay hindi pa isang lugar ng krimen, kundi isang tahanan. Si Samuel Jimenez ay isang respetadong negosyante, may-ari ng malalawak na lupain at real estate. Sa mata ng publiko, siya ang haligi ng bayan, matatag, mayaman. Pero sa loob ng kanyang tahanan may isang puwang na hindi mapunan ng pera. Ang pagkawala ng kanyang unang asawa, ang ina ng kanyang kaisa-isang anak na si Rose Ann. Si Rose Ann ay lumaking daddy's girl. Siya ang prinsesa sa kaharian ni Samuel. Nang dumating si Lillian sa buhay nila, inakala ni Rose Ann na magkakaroon na muli ng ilaw ng tahanan. Si Lillian maganda, maasikaso at tila punong-puno ng pagmamahal kay Samuel. Tinanggap siya ni Rose Ann ng buong puso. Tinawag na Mommy Pandi o Tita Lillian. Pero sabi nga nila ang demonyo ay hindi laging may sungay. Minsan siya ang nag-aabot sa iyo ng tubig kapag uhaw ka. Minsan siya ang nagpapainom sa iyo ng gamot kapag may sakit ka. Isang taon bago ang ating pangunahing insidente, namatay si Samuel Jimenez. Ang opisyal na ulat, heart attack, inatake sa puso habang pauwi mula sa isang business trip sa Maynila. Mabilis, walang nakakita, walang nakapagligtas. Nagluluksa ang buong Batangas, pero sa loob ng mansyon may kakaibang katahimikan. Si Rose Ann at sana noon ay nagdadalamhati pa rin ay napansin ang mabilis na pagbabago. Ang kanyang madrastang si Lillian sa halip na magmukmok ay mabilis na kumilos. Sa agad na inasikaso ni Lillian ang negosyo at hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Victor Caringal, siya pala ang dating business partner ni Samuel. Masyadong mabilis, masyadong planado. Para kay Rose Ann, ang pagkamatay ng ama ay isang trahedya ng kalikasan. Hindi niya naisip kahit sa panaginip na ito ay gawa ng tao. Hanggang sa dumating ang Agosto 24, isang linggo bago ang nasabing libing ni Rose Ann. Gabi, madilim, si Rose Ann ay nasa isang bakanteng lote malapit sa dagat. Isang lugar na madalas niyang puntahan para mapag-isa, para kausapin ang alaala ng kanyang ama. Ang simoy ng hangin ay may halong alat at lamig. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi siya nag-iisa. Mula sa dilim lumabas ang isang anino, isang lalaki, si Romy. Si Romy ay hindi ordinaryong kriminal. Siya ay isang gun for hire. Isang taong binabayaran para tumapos ng problema at sa gabing iyon si Rose Ann ang problema. Isipin ninyo ang takot, ang lamig ng bakal ng baril na dumikit sa sentido ni Rose Ann, ang pagtigil ng kanyang mundo. Sa mga sandaling iyon, alam ni Rose Ann na katapusan na niya. Wala ng takbuhan, wala ng sigaw na makakaabot sa bayan. Hinihintay na lamang niya ang putok pero hindi ito dumating. Sa halip narinig niya ang boses ng lalaki nanginginig. Rose Ann, tanong ng lalaki, nagkatinginan sila sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan at sa isang pagkakataon ng tadhana o marahil ay himala, nakilala ni Romy ang mukha ng kanyang biktima, si Rose Ann, ang kaklase ng kanyang anak, ang kaibigan ng kanyang anak na madalas ikwento sa kanya na mabait at matulungin. Ibinaba ni Romy ang baril, ang mamamatay tao ay naging ama. Doon sa gitna ng dilim, ibinuhos ni Romy ang katotohanan, isang katotohanang mas masakit pa sa bala. Hindi kita kayang patayin, sabi ni Romy.
Pero kailangan mong malaman no ang stepmother mo si Lilian, siya ang nagbayad sa akin. At hindi lang iyon, ibinunyag ni Romy ang pinakamadilim na lihim. Ang pagkamatay ni Samuel Jimenez, hindi iyon atake sa puso. Si Samuel ay dahan-dahang nilason, unti-unti araw-araw, hanggang sa bumigay ang katawan nito at ang naglagay ng lason sa kanyang pagkain at inumin, walang iba kundi ang babaeng pinakasalan niya. Si Rose Ann ay naiwang tulala. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na puot. Galit, gumawa sila ng kasunduan ng gabing iyon, isang plano na mangangailangan ng matinding tapang, kailangan nilang palabasin na patay na si Rose Ann. Bumalik tayo sa sementeryo. Agosto 24, isang bangkay ang natagpuan sa ilog sa isang barangay sa labas ng bayan, palutang-lutang, suot ang damit na huling nakita kay Rose Ann. Dahil sa tagal sa tubig, mahirap na itong makilala. Pero si Lilian, mabilis pa sa 4:00, kinumpirma niya agad. Siya yan, si Rose Ann yan. Walang autopsy na masusing ginawa dahil aksidente daw, pagkalunod, walang foul play o yun ang gusto nilang paniwalaan ng lahat. Ang bangkay ay mula sa isang punerarya, isang unclaimed body na ginamit ni Romy at Rose Ann para sa kanilang palabas. Habang ibinababa ang kabaong, si Lilian ay umiiyak, nakaitim na belo, humahagulgol. Ang galing ng kanyang performance. Ang biyudang nawalan ng asawa ngayon nawalan naman ng anak. Samantala, daan-daang kilometro ang layo sa isang maliit at madilim na apartment sa Quezon City. Nakaupo si Rose Ann. Buhay. Hawak niya ang tasa ng kape pero nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig kundi sa galit. Alam niya na sa mga oras na ito inililibing na ang kanyang pangalan. Isipin ninyo ang pakiramdam. Ang mundo ay nagpapatuloy na wala ka. Ang mga kaibigan mo ay nagpo-post ng repi sa social media. Ang mga kamag-anak mo ay nag-uusap tungkol sa pamana. At ikaw, isa ka na lang alaala. Sa loob ng isang buwan, si Rose Ann ay naging bilanggo ng kanyang sariling plano. Bawal lumabas, bawal tumawag, bawal magpakita. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga demonyo at ang aling-awngaw ng katotohanan na ang madrasta niya ay pumatay sa kanyang ama at nagtangkang pumatay sa kanya. Pero hindi nagpatalo si Rose Ann sa depresyon. Ginawa niyang gasolina ang kanyang galit. Habang nasa Quezon City, nagsimula siyang kumilos. Gamit ang isang prepaid phone at laptop, nakipag-ugnayan siya sa isang dating empleyado ng kumpanya ng kanyang ama, isang taong tapat kay Samuel at matagal nang nagdududa kay Lilian at Victor. Habang si Lilian ay abala sa pag-aakala na siya na ang reyna ng mansyon, si Rose Ann ay nag-iipon ng bala. Sa Batangas, kampante si Lilian, wala nang sagabal. Lantaran na ang relasyon nila ni Victor Karingal, hindi na sila nagtatago. Ang mga lupain ni Samuel, ibinebenta na ng paisa-isa. Ang mga bank accounts, sinisiphon na papunta sa mga personal na account ni Victor. Ang mansyon ay naging sentro ng kasiyahan. Party dito, inuman doon. Hindi nila alam bawat pirma nila sa mga peking dokumento, bawat bank transfer, bawat illegal na transaksyon. Lahat yan ay nakakarating kay Rose Ann pero kulang pa ang papel. Kailangan niya ng saksi. Muling nagkita si Rose Ann at si Romy sa isang tagong lugar. Delikado, kung mahuhuli sila, patay silang dalawa. Pero si Romy dala ng konsensya at takot para sa kaligtasan ng sarili niyang pamilya dahil alam niyang pag nakuha na ni Lilian ang gusto, si Romy ang isusunod na liligpitin, ay pumayag. Sasabihin ko ang lahat, sabi ni Romy, kung paano nila ako binayaran, kung paano nila nilason ang papa mo, kung paano nila pinlano ang lahat. Ni-record ni Rose Ann ang bawat detalye, bawat petsa, bawat halaga, nabuo ang puzzle. Mayroon na silang The Gun, ang testimonya ni Romy, the motive, ang pera at ari-arian, at the body, ang patunay na buhay si Rose Ann. Handa na siya. Enero 2015, isang malamig na umaga sa Batangas. Karaniwang umaga lang dapat ito para kay Lilian at Victor. Marahil ay nagkakape sila sa beranda, pinagmamasdan ang lupang inakala nilang kanila na habang buhay, pero ang katahimikan ay binasag ng hiyaw ng mga sirena. Dumating ang convoy ng mga pulis at NBI, pinalibutan ang mansyon, pumasok ang mga autoridad, ipinakita ang warrant of arrest. Ang mga kaso, parricide para sa pagpatay kay Samuel, frustrated murder para sa tangkang pagpatay kay Rose Ann, at estafa. Gulat na gulat si Lilian. Anong murder? Sinong pinatay ko? Patay na si Rose Ann. Nalunod siya. Sigaw niya habang pilit na tinatanggal ang posas. Si Victor naman ay namumutla, hindi makapagsalita. Dinala sila sa presinto at doon sa loob ng interrogation room, inihanda ang pinakamalaking pasabog. Isipin ninyo ang eksena. Nakaupo si Lilian, mayabang pa rin, nagmamatigas na wala silang ebidensya dahil patay na ang biktima. Bumukas ang pinto. Pumasok ang mga investigador at sa likod nila lumabas
lumabas ang isang pamilyar na anino. Humakbang sa liwanag si Rose Ann. Nanlaki ang mga mata ni Lillian para siyang nakakita ng multo. Nanginginig ang kanyang mga labi, ang kulay ng kanyang muka ay nawala. Buhay kab ang mahinang bulong ni Lillian, tinitigan siya ni Rose Ann, mata sa mata, walang luhang pumatak. Sa pagkakataong ito, si Rose Ann naman ang makapangyarihan. Oo tita, sagot ni Rose Ann, buhay ako at nandito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw mo. Sa puntong iyon, gumuho ang mundo ni Lillian at Victor. Sunod-sunod na inilatag ang mga ebidensya, ang testimonya ni Romy na naging state witness, ang mga dokumento ng bangko, ang mga pekeng kontrata ng bentahan ng lupa at higit sa lahat ang testimonya mismo ni Rose Ann tungkol sa tangkang pagpapapatay sa kanya. Natuklasan sa investigasyon kung paano dahan-dahang nilason si Samuel gamit ang maliliit na dosage ng arsenic sa kanyang pagkain na nagdulot ng sintomas na parang heart failure, isang krimen na pinag-isipan ng matagal, isang krimen na ginawa ng taong pinagkakatiwalaan niya. Nagsimula ang paglilitis, hindi naging madali. Sinubukan pa ring baliktarin ni Lillian ang kwento pero masyadong malakas ang katotohanan kapag ang biktima mismo ang nakatayo sa witness stand. Isinalaysay ni Rose Ann ang bawat detalye mula sa pagkamatay ng ama, sa gabi sa bakanteng lote, sa kanyang pagtatago sa Quezon City hanggang sa sakit ng pakikinig sa sarili niyang libing. Dumating ang araw ng hatol. Guilty si Lillian, reclusion perpetua habang buhay na pagkakakulong para sa parricide at frustrated murder. Si Victor, guilty bilang kasabwat at para sa estafa, wala ng piyansa, wala ng mansyon, wala ng kayamanan. Ang tanging natira sa kanila ay ang 4 na sulok ng selda at ang habang buhay na pagsisisi. Nabawi ni Rose Ann ang mga ari-arian pero higit sa lupa at pera nabawi niya ang dignidad ng kanyang ama. Nalinis niya ang pangalan nito at napatunayang hindi ito basta namatay kundi pinatay. Makalipas ang ilang taon, bumalik si Rose Ann sa sementeryo. Wala ng ulan, maaraw na, dala niya ay mga totoong bulaklak, hindi para sa kanyang sariling puntod na ngayon ay bakante na, kundi para sa puntod ng kanyang ama na si Samuel. Ang libing noong Agosto 24 ay isang huwad na palabas, isang kasinungalingan, pero naging daan ito para lumabas ang katotohanan. Sa kwento ni Rose Ann, natutunan natin na ang kasamaan, gaano man ito kagarbo, gaano man ito kayaman, at gaano man ito katinik magplano, ay laging may iiwang butas. At madalas ang butas na iyon ay ang pagmamaliit sa taong inaakala nilang mahina. Inakala ni Lillian na ang katahimikan ni Rose Ann ay tanda ng pagkatalo. Hindi niya alam, sa katahimikan na iyon nabuo ang bagyong wawasak sa kanya. Si Rose Ann Jimenez ay namatay sa mata ng publiko para lamang mabuhay muli bilang tagapagligtas ng kanyang pamilya. Minsan kailangan nating mamatay sa ating mga lumang sarili, sa ating takot, sa ating pagiging biktima para maipanganak muli na mas matapang, mas matatag at handang lumaban. Ako si Pangalan at ito ang huling bulaklak sa hukay na walang laman. Hanggang sa muli nating pagsisiyasat sa mga anino ng katotohanan.